Sa kasalukuyan, tatlong sama ng panahon or mga weather systems ang ating binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong typhoon na malapit dito sa northern boundary ng ating PAR na may international name na Dolphin. Latest location kaninang alas 3 ng hapon, 825 kilometers north-northeast ng extreme northern Luzon. Itong bagyo na ito ang kasalukuyang nagpapalakas or humahatak ng ating habagat o yung southwest monsoon. And makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan dito sa West Philippine Sea ay yung tinatawag po nating nimbostratus clouds. Itong mga kaulapan na ito yung usually associated sa ating habagat. Makikita natin na yung mga kaulapan na ito ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, maging dito sa western section ng Mindanao. Kaya sa mga lugar na ito ay asan pa rin po natin na malalakas at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan simula ngayong araw hanggang sa araw ng Lunes. Patuloy po tayo mag-monitor ng heavy rainfall warning issuances sa ating mga lugar, especially nga po dito sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero sa rest of Mindanao, generally fair weather ang ating inaasahan, and for most of the country, posibleng magpatuloy yung mga kaulapan dito sa Luzon hanggang sa araw ng Miyerkules. Pero in terms of intensity, posible na mabawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. So dumako naman po tayo dun sa dalawa pang sama ng panahon within the vicinity ng ating PAR. So may isa pang bagyo, tropical depression, huling namataan kaninang alas 3 ng hapon, more than 3,000 kilometers east to extreme northern Luzon. At may isa pa po tayong low pressure area, no? Latest location naman kaninang hapon, 1,795 kilometers silangan ng extreme northern Luzon, na kung saan mataas yung chance na maging bagyo within the next 24 hours. Itong dalawang sama ng panahon na ito, yung movement po nila papalayo sa ating bansa, walang magiging direktang epekto sa lagay ng ating panahon, at hindi po ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw.